Praise God. Nakakatuwa ang buhay ng ating mga kabataan. Ako ay na-amaze kay JM. To God be the glory. Alam mo yun yung sa Tagalog. Pero biyaya ng Lord, bigay na bigay ang kanyang puso sa pagpupuri sa Lord. Amen. So, nakaka-overwhelm ang mga bata na ginagamit ng Lord. Amen. So, yun talaga yung una ko na habanggit. Sige tayo ay manalangin muna. Father God in heaven, we thank you, God, for this wonderful day. Lord, we thank you, Lord, for being with us today. Salamat, Panginoon, sa presensya mo na talagang makapal na naranasan ng bawat isa sa amin ng matinding pagpupuri sa araw na ito. Lord, salamat for being with us today, God. At Lord, as I share your word, hayaan mo, Panginoon, na tanging ang salita mo lamang na nagmumula sa iyo ang mahayag sa hapong ito, Father God. Lord, continue to be with me. At Lord, ikaw ang patuloy na mataas, maluwalhati, madakila, Panginoon, sa hapong ito. Kaya Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat pagsamba in Jesus' mighty name. Amen. So sige tayo, mag-i-start na at ating i-declare ang Luke 4:18 to 19. Ang sabi dito, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, so to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. So let's declare naman ang ating J1 culture. Sabihin mo sa iyong sarili, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am a part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. So yon, tayo ay patuloy ng mag-aral ng salita ng Diyos. Biyaya ng Lord. Amen. So, ang ating title ngayon ay makikita na ang ating pag-aaralan ngayon, since ngayon ay araw ng mga buwan ng mga puso. Amen. So, tayo ay nag-celebrate ng ating Hearts Day. So, renewal ng first week ng Sunday, Hearts Day nung second week ng February, at ngayon naman, ang gagawin ng Lord sa atin, we will celebrate a heart that transformed by God. Excited na po ba tayo? The heart transformed by God. So, ibig sabihin, ang puso, ayan, yung pangalawa, ang puso na binago ng Diyos. Amen. So, sino dito ang nag-bake nung kanilang Hearts Day? Oh, parang, amen, not. So, amen, tayo may prayer meeting. Amen. So, tayo ay nag-date with the Lord. At grabe din ang ginawa ng Lord nung prayer meeting. Amen. So, nakaka-amaze ang Lord sa pagkilos sa ating ministry. At ngayon, 16 ngayon Ngayon ay ito 4th month natin nang mag-open tayo ng JA1 Serving. So, 4 na buwan na tayo. Amen. Praise God. Sinong excited? Sa 4 na buwan, matindi na ang ginawa ng Lord. So, paano ba sa mga susunod na araw? Paano ba sa mga susunod na buwan? Sa mga susunod na taon? Ano ba ang kayang gawin ng Lord sa JA1 Serving? Amen. Excited na ka tayo? Amen. So, sige, ang ating scripture ay matatagpuan natin sa Ezekiel 11:19. Ang sabi dito, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them hearts of stone and give them a heart of flesh. Bakit ko nabasa? Meron pala ako. Ito yung Tagalog. Bibigyan niyo sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayi nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin. Wow! Ouch! Wow!
Lord, kulang pa ba? Kasi di ba, bago ito ipahayag sa inyo, nangusap na ang Lord sa akin. Amen. So bago ko pa ituro ito sa inyo, itinuro na siya sa akin. Bago pa kayo kausapin ng Lord, kinausap na ako ng Lord. Amen. At nung, alam mo, sa Tagalog, medyo matindi-tindi to eh. Ang sabi dito, ang masuwayin nilang puso ay bibigyan ko ng pusong masunurin. Diba? Ang masuwayin nilang puso ay bibigyan ko ng pusong masunurin. Napakabigat na word yan, diga? So, ibig sabihin, ouch, Lord. Ang sakit ha? Itutuloy ko ba to? Itutuloy ko ba tong preaching na ito, Lord? Pero biyaya ng Lord, diba? Sabi dito, isipin natin, ano ba yung bigat? Yung sa una kong slide, mayroon tong puso. So, when we imagine, that is the physical heart na nakikita natin pag nag-aaral tayo, pag nag-research tayo. So, yun pala yung itsura ng puso, physically. So, yan pala yung itsura ng mga puso natin. Hindi siya yung heart. Hindi siya yung ganito. So, yan pala yung puso na ipinapakita dito. So, sabi dito, syempre, sa puso natin, tumitibok yan. Amen. Tumitibok pag ang puso ng katabi mo. Amen. Masaya ka ang pagtibok na yan. Mabilis ka, mabagal ba, cold ba. Amen. So, kumusta ang puso ng iyong katabi? Oh, okay naman, Pastora. Amen. So, ang sabi dito, pero ang puso, kung babatayin natin sa biblical word, ang sabi dito, ang puso, ang terms na puso ay ginagamit upang ilarawan kung ano ang kaloob-looban, bahagi ng ating pagkatao. Amen? So, ang puso pala natin, ito yung nagpapakita o naglalarawan ng kaloob-looban na bahagi ng ating puso. Amen? So, hindi mo yan makikita physically. So, hindi mo pwedeng ilarawan ng isang tao dahil nakita mo siya na, itong taong ito, medyo masungit siya, siguro ang puso niyan. Medyo maitim. Maitim ang puso. Parang, pag tinignan mo yung tao, parang bigyan may mga tao na pag nakita mo yung parang mga hudlong. But, ang sabi dito, hindi mo pwedeng i-judge ang isang tao sa kung ano ang appearance niya. Bakit? Kasi ang puso, naglalarawan ito ng kaloob-loobang pagkatao mo. Amen. At sabi dito nagmumula yung pagpili natin kung tayo ay magmamahal, kung tayo ay mag-iisip, kung tayo ay pipili. So, nandito yan nagmumula. Pero sabi nga, di ba sa Bible, a heart is so deceitful. Kasi bakit? Sometimes we are too emotional. So, ang puso ayon sa kasulatan ay hindi lamang kung saan nakakaramdam ito. Dito rin tayo gumagawa ng desisyon na tumutukoy sa takbo ng buhay na mayroon tayo. Kung pinili mong magmahal, definitely masaya ka. Amen. Kung pinili mong magpatawad, definitely kaya mong harapin ang lahat. Kung pinili mo na maging masaya, it's up to you. At ang lahat ng iyan nanggagaling sa ating mga puso. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin ang ating puso ay tumitigas. Amen. Yung parang hindi na, yun na. Paulit-ulit na, Pastora. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na bakit nagiging matigas ang ating puso? It's because sa ating mga kasalanan. Yung paulit-ulit na kasalanan na ating ginagawa,
if we are disappointed, and if we experience pressured sa buhay natin. Amen? Sometimes, maraming pressure tayong nararamdaman. At iyon pala yung isa na nagiging dahilan upang tumigas ang ating mga puso. Para sa marami, ang puso ay maaaring isa lamang larangan ng labanan. Parang, sabi nga, sa puso daw natin, makikita natin dito yung battle. May pagbabattle tayo sa heart natin minsan. Hindi lang pala sa isip, pero minsan sa puso din natin. Kasi bakit? Yung gusto mong magpatawad, yung gusto mong magmahal, pero sabi ng isip mo, wag. Diba? Yung sabi ng puso mo, okay, magsimula ulit tayo. Pero ang sabi ng isip mo, wag. So, ibig sabihin, nandun ka sa battle ng buhay mo. Amen? At sometimes, always remember na kung bakit mas mataas ang ating mga isip. It's because, sabi ko nga kanina, our heart is so deceitful. Sabi dito sa Ezekiel 11:19, ang Diyos ay nagsalita ng isang makapangyarihang salita ng pagbabago. Nangako siya na papalitan niya ang pusong bato ng isang pusong laman at bibigyan ng kanyang mga tao ng isang puso na hindi hati, isang puso may isang espiritu, at isang puso na handang magbago according sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Nais ng Diyos na gumawa tayo ng mahigit. Nais ng Diyos na gumawa ng higit sa paggawa sa atin ng mabuting tao. Nais niya gawin tayo bilang nais niyang bigyan tayo ng isang puso na compassionate, helpful, sabi dito, at faithful sa Kanya habang tayo ay naglilingkod. Amen. Sabi niya, it is not easy to serve God, but it is fulfilling. Yung pag naibigay mo yung oras mo, yung commitment mo sa Lord, iba yung joy na ibinibigay niya. Amen. Yung pag na-miss mo yung, Lord, hindi ako makaka-attend, sayang. Amen? Sabi ko nga, Ate Carmi, gagawin kitang example. Sabi ko nga kay Ate Carmi, wag kang mahiya. Kasi bakit? Every time we miss yung gawain, marami tayong nami-miss na ginagawa ng Lord. Amen. Nung prayer meeting, hindi namin akalain, pinagbintangan pa ako ni Ate Carmi si Pastora Pasmado. Nanginginig daw kasi ako. Sabi niya, si Pastora Pasmado. Amen. Pero biyaya ng Lord at naranasan din pala yan ni Tito Mark nung unang prayer meeting natin na magkakahawak tayo, na grabe ang ginagawa ng Lord. Na sometimes parang, Lord, tama ba to? Amen. Pero sometimes, yung presence ng Lord sa buhay natin, when we cannot contain it, manginginig ang buong katawan mo at walang kahit sinong pumigil sa'yo. Amen? So, grabe yung simpleng nagpe-pray lang tayo, tapos ipaparanas sa iyo ng Lord. Sabi ko nga, na-miss ko yun. Nung kabataan namin, nung ako yung mga 16, kasi 18 pa lang ako ngayon eh. So, nung 18, nung 16 ako, 2 years ago, 2 years ago, 16 ako ngayon, 18 ako ngayon, 2 years ago, grabe ang ginagawa ng Lord sa mga kabataan. And sabi ko, Lord, na-miss ko yun. Yung pag sinabi ng pastor na, sinong gustong maranasan ng move ng Holy Spirit? Alam mo yung tumaas ka lang, ipaparanas talaga, hindi mo mako-contain yun. Pero ang sabi dito, dapat sa puso mo magmula ang desire na maranasan mo ang Lord. Amen? Kasi kung pipigilan mo ang pagkilos ng Lord sa buhay mo, you will miss so many things habang naglilingkod ka. Amen? At ang sabi dito, sabi nga dito, sa pag-aaralan natin sa Ezekiel, may 3 bagay lang tayong pag-aaralan. Ang sabi dito, ano ang ibig sabihin ng heart of stone?
Ano ang pangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng ng heart of flesh at bakit ito essential sa Kanya? At ang pangatlo, paano natin ma-experience ang totoong transformation ng ating mga puso? First week ng ating gawain, di ba nagkaroon tayo ng renewal of vow? Amen. At meron naman dito na nagkaroon ng promise ng kanilang pagmamahal. Amen. Sa hapong ito, ang sabi ng Lord, magkakaroon tayo ng renewal ng ating mga puso towards Him. Amen. Kasi bakit? Heart's Day. So pag Heart's Day lang ba Lord may renewal? Hindi. It is a reminder to all of us na baka akala natin normal na, punta tayo ng church, uwi sa bahay, pag Tuesday attend ng life group, Friday prayer meeting, Saturday practice, then Sunday service. So nagiging routine na. Nagiging routine na kasi bakit? Okay lang, masaya sa gawain, may ginagawa ang Lord. Pero ang sabi dito, ang totoong pagbabago ng puso nakikita sa atin physically. Amen. How we react sa isang sitwasyon. Paano tayo mag-react sa isang pagkakataon at sa isang problema ang kinaharap natin. Yun yung totoong transformation na ibinibigay ng Lord sa atin. Kung dati, pag may pagsubok, ang reaction mo ay, ha? Ganun di ba yung unang reaction mo? Ngayon, ha? Sa susunod, ha? O, di ba? Paano yung transformation na ginagawa ng Lord sa buhay mo? Kasi bakit? Huwag mong sayangin ang oras at araw mo pag-upo dito, pag-attend ng mga gawain na hindi natatransform ang puso mo. Bakit ka nandito? For you to transform yung heart, yung sabi dito kanina, pusong hindi masunurin. Ouch, Lord, sinusunod kita ha. Wag ako, Lord. Amen? But sometimes, this is a reminder to all of us na paulit-ulit na yung preaching, paulit-ulit na. Parang narinig ko na yung last year. Actually, no last year, na-preach na yan eh. Pero bakit paulit-ulit mong naririnig, kapatid? Bakit paulit-ulit na ipinaririnig sa iyo ng Lord? Amen? Kasarap siguro na pag tayo na, yung pag nag-aaway kayo yung mag-asawa, no? Dati, ano ga? Ngayon, ano ga? Sino dito kayo mag-aaway? Ano ga? Parang si Ate Carmen, Daddy, ganyan lang siguro si Ate Carmen pag nagalit kay Kuya Buboy. Daddy, ako galit na. Ganun si Ate Carmen. Ay, hindi na-imik. Hindi na-imik. Tahimik si Ate Carmen. Amen? So, ibig sabihin, pasensya, na-miss ka namin, te. wala kang pasok ngayong biyaya ng Lord. Amen? So, kung makikita natin, tatlong bagay lang yung gustong i-remind sa atin ng Lord. Ano ang ibig sabihin kung bakit nasabi niya dito a heart of stone, a heart of flesh, and the experience of transformations sa ating mga buhay ngayon. So sa una, sabi dito, the condition of the heart is hard and unyielding. Ang sabi dito, ang kondisyon ng puso, matigas at hindi mapagparaya. Wala na dito, amen? Wala na dito, amen? Amen. Mawawala na yan dito. Amen. Sabi dito, sa Ezekiel 11:19, di ba? Sabi dito, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart stone and give them a heart of flesh. Ang sabi dito, ang puso, hindi naman pusong bato, kasi di ba may kanta yun?
Pusong bato. May kanta ba ng pusong bato? Di mo lang alam. Ano ba yun? Di ba may pusong bato? Ang sabi dito, a heart of stone symbolizes a heart that is cold. Malamig na puso. Meron palang malamig na puso, hindi lang malamig na basko, no? Sabi dito, pusong matigas ang ulo, at puso na resistant sa kalooban ng Diyos sa buhay niya. So para yung mga Israelita din dati, ang sabi dito, binigyan sila, pinatigas ang kanilang mga puso against hard commands. At naging leading iyon para mag-disobey sila, para magkaroon sila ng idolatry, at para magkaroon sila ng spiritual death. Hindi siya physical death, pero yung spiritual death. Yung parang pag nagkakaroon ka na ng, parang paulit-ulit na lang to Lord, nagiging routinary mo na yung gawain ng Diyos. So, i-check mo ang puso mo kasi baka malamig na towards God. I-check mo yung puso mo na wala ka ng excitement sa paglilingkod sa Lord. Kasi bakit? Obligasyon na lang. At i-check mo ang puso mo kung nandun ka pa ba sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi dito sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang sabi sa Tagalog, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen. So lahat ng everything you do will flow from it. So kung ano ang nasa puso mo, hindi mo yan maitatago. Lalabas at lalabas iyan. Amen? Sabi nga, wala kang kayang itago sa Lord. Kung ano yung nasa puso mo, it will flow. So ibig sabihin, halimbawa ang inyong asawa, si daddy, halimbawa ang ating mga asawa, so pag nag-action iyan sa atin, it will flow kasi bakit? May pagmamahal. Nung Hearts Day, hindi ako nag-e-expect ng bulaklak. Kasi lagi ko sinasabi sa kanya, Daddy, huwag ng bulaklak, mahal. Pero plastic kasi yung mga babae. Kahit sabihin mo na ayaw nila, gusto ni Maricar na gold, sa totoong buhay, gusto niya talaga ng gold na may bulaklak pa. Amen. Okay lang kami sa pack and save. Di ka ate? Pang pack and save lang kami, okay na. Kasi bakit? Iba yung joy ng isang babae na you guys appreciate us. Na-remember ninyo kami sa special na okasyon. Iba yun eh. Iba yung joy na meron ng mga babae. Amen. O ako lang ba yun? Di ba lahat tayo, pag nakatanggap ka ng bulaklak, may gilig? Pag may natanggap ka ng gold bar, di ba sis Maricar, gold bar? Gold bar na ngayon ang design ni Maricar. So iba. So, pasensya ka na. Pasensya ng mga lalaki ngayon kasi Hearts Day. So, hayaan niyo mag-shine kami mga babae. Amen. So, kung hindi, February pa naman ngayon, kung hindi pa kayo nakapagbigay, may 2 weeks pa kayo. Kung kulang pa yung naibigay nyo, may 2 weeks pa kayo na inire-remind namin kayo na kulang pa ng chocolate. At kulang pa ng regalo, di ba Tita Kato? Kung nauna na ninyo yung bulaklak, pwede bang this week's chocolate? Tapos sa isang linggo na lang yung gold bar, Jerry. Amen? So, pwede ninyo kaming ipamper ngayong February kasi araw ng mga puso. Hayaan ninyo sa susunod, we will try our best na kayo yung ipamper namin. Sabi ng mga lalaki, ano ba yan? Ba't si Pastora yung nag-preach, dapat si Red para mga lalaki ang bida. Amen. So, ganun pala. So, dapat dito, kung bakit tayo nagkakaroon ng cold relationship sa ating mga asawa, it's because sometimes we miss yung daan na dapat tinatahak natin. Sometimes lumiliko tayo ng kaunti, bahagyang umaano ng direksyon, but makikita mo ang kalooban ng Lord, ibabalik at ibabalik ka niya. So kung saan ka niya nais. Amen?
Tingnan mo yan yung katabi mo. Baka yan ang iyong palagi. Ay, hindi niyo alam yung kantang palagi. Ano ba yan? Hindi kayo... Sampol po, sampol. Ay, sampol! Palagi, pipiliin ko maging... Yan ba yun? Hindi ako alam, di ba? So, bilang ang kalooban ng Lord, sabi niya, yung renewal natin, ang ganda ng ginawa ng Lord. At sabi doon, iingatan ang ating pagmamahal. So, katulad ng pagmamahal na meron tayo sa Lord, dapat iniingatan din natin. Sa ating mga asawa, dapat iniingatan din natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Amen. At sabi dito, a heart of stone is hardened by sin, pride, rebellion, and refusal to listen to God's call. It is easy for us to let our heart grow hard over time through offenses, anger, and self-reliance. So, hindi natin napapansin at nakakatigas pala na yung puso kung tayo ay patuloy at patuloy na nagkakaroon tayo ng mga offenses. Kaya di ba, nung life group namin, napakaganda ng word ni Mrs. Glenda. Sabi niya doon, be mindful. Sa lahat ng sasabihin mo, sa lahat ng gagawin natin, we have to be mindful. Kasi bakit? Nakita natin dito, isa yan sa nagiging dahilan kung bakit tumitigas ang puso ng ating mga mahal sa buhay. Yung paulit-ulit na offenses, yung paulit-ulit na kasalanan, at sabi dito, yung self-reliance natin. Yung paulit-ulit na nagre-rely tayo na, hindi, kaya ko to, then you will fall. Kaya ko to, Lord, then you will fall again. May nilakaran ka, sabi mo, kaya ko to, you will fall again. Kasi bakit? Inilalagay mo sa sarili mong kakayanan lahat. And the moment na we fell down, the moment na we stumbled, the moment na nadapa tayo, sometimes, Lord, ayoko nang bumangon, ayoko nang tumayo, ayoko nang maglingkod. Kasi bakit? Paulit-ulit na lang. Kasi paulit-ulit mong hinayaan na kayanin mo nang wala at hindi kasama ang Diyos. Ang pangalawa dito, timing na ako ni Sis Nairine. Ang pangalawa dito, ang sabi dito, the promise of a new heart. Di ba? Sabi sa Ezekiel, undivided and whole. Ang kondisyon ng puso, hindi ko siya nabago. Hindi ko siya na-change. Ang sabi dito, the promise of a new heart, undivided and whole. So, bibigyan tayo ng isang pusong buo, buong-buo sa Lord. Buong-buo sa mga mahal natin. Buong-buo sa mga taong umaasa sa atin. Amen? Pero ang sabi dito, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. Undivided heart. God promised to give His people an undivided heart. In contrast to divided heart, we are all in turn between God and other idols or desire. God desires complete loyalty and devotion to Him. Ang sabi dito sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Sabi sa Tagalog, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Ang sabi dito, my heart, di ba kanina yung kanta natin, my heart will be faithful, Lord. So kung i-rate mo ang faithfulness mo sa Lord, nasaan na ang rate mo ng faithfulness mo sa Lord? Hanggang saan mo na kayang ibigay yung paglilingkod mo sa Lord? Sabi dito, we have to examine our heart sa kung ano yung priority natin. Diba? Sometimes, yung priority natin is really complete opposite sa gusto ng Lord sa buhay natin. Amen? Sometimes, baka may mga idol pa tayo. Sino yung may idol dito? Kasi alam ko, tatlong idol dito sa Selwyn eh. Wala yung isa.
Idol. Yung mga idol nandito, pero yung isa wala. Yung super idol wala dito, shout out. Yung super idol wala dito, pero may dalawang idol dito. Amen. Sino bang gustong sumali sa kanilang grupo? Sali na kayo. Sali na kayo, mga idol. Amen. So, ibig sabihin dito, sabi dito, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, dapat pala, pag nagmamahal ka sa Lord, buong buo, buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao mo, without any reservation. Diba? Ano bang ibig kong sabihin reservation? Yung pag hindi to ugma sa akin eh. So Lord, hindi ko muna gagawin. Hindi ako komportable dito, Lord, kaya hindi mo na ito yung gagawin ko. Hindi mo na ako mag-a-attend, Lord, kasi hindi ako komportable. So, depende. Dapat pala ang puso mo, kung buong-buo mong ibinibigay sa Lord, loyalty mo, kung paano ka loyal sa mga kapartner mo, dapat ganun ka din ka-loyal sa Lord. Pero, ito ang sekreto. Maging loyal ka muna sa Lord and it will flow. Amen? Sabi dito, kung ano ang nasa puso mo, it will flow. So, kung loyalty ang gusto mo, na gusto mong ibigay sa taong mahal mo, hindi mo yan maiibigay ng buong buo until such time na loyal ka sa Lord. Amen po ba? At tahimik ang lahat. Amen? Parang faithfulness yan eh. Hindi mo kayang maging faithful sa mga tao kung hindi ka faithful sa Lord. Hindi mo kayang magbigay ng buong buo sa mga tao kung hindi mo kayang magbigay sa Diyos. Hindi mo kayang maglingkod sa mga tao without asking anything in return. Hindi mo kayang magbigay kung hindi ka nagbibigay sa Diyos. It's not only the financial, but the talent you have, the time that you have, the precious things that you have, yun yung kailangan nating ibigay. And sometimes, we are too complacent. At ang hirap ibigay, especially hawak mo na. Amen? Kasi bakit? Lord, binigay mo na to sa akin. Tapos kukunin mo ulit. Sabi nga kanina ni kapatid, di ba, Pastora? Kung ikaw ay nagsiserve talaga sa Lord, kaya mong ibigay lahat and it will follow. Kung ang priority mo, family mo, wala kang oras sa family mo, maglingkod ka sa Lord, ang Lord yung mag-aayos ng oras para sa family mo. Kung ang trabaho mo, ipag-pray mo, at sabi ng Lord, ako ang mag-aayos. Seeking first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Nung life group, paulit-ulit siya, nating naririnig. Ang sabi nga dito, isip mo ang kalooban ng Diyos and everything will follow according to His will. Amen? Pero kung ikaw, iisipin mo na hindi Lord, kasi hindi. So, paano mo makikitang nagtitiwala ka sa Diyos? Amen? At ang pangatlo, the transformation, ang sabi dito, from heart of stone to a heart of flesh. Ang pagbabago mula sa pusong bato tungo sa puso ng laman. A heart of flesh. Diba? Pusong bato. Alam ko talaga may gantang pusong bato eh. Pero hindi ko siya ma-remember.
Amen. Ang sabi dito sa Ezekiel 11, I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Ang sabi sa Tagalog kanina, bibigyan ko sila ng pusong masunurin at tatanggalin ko ang pusong. Diba? Ang sabi doon sa Tagalog, papalitan ko ng pusong masunurin ang kanilang pusong masuwayin. Sabi sa supporting verse dito, the heart of flesh is soft, responsive, and open to God's will. So, ang puso pala na masunurin, ang sabi dito, ito ay maunawain, responsive sa tawag ng Diyos, at open sa kung ano ang kalooban niya. It symbolizes a heart that is tender, that is compassionate, that is forgiving, and that is responsive sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Psalms 51:10, create me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Next. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So God desires to replace our hardened hearts with hearts that is capable to love, with humility, and with obedience. The heart of flesh allows for a genuine connection with God and others. So ibig sabihin, kung ang puso mo pala ay masunurin, it is very responsive sa kung ano ang kalooban ng Diyos. At magkakaroon ka ng genuine connection sa iyong mga kapatid. Yung totoong pagmamahal ng bilang isang kapatid, mararamdaman sa iyo. Amen. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, it will flow. At ang pangatlo, sabi dito, so sa hapong ito, let's continue to think back. No, nasa ang level na yung puso natin? Nasa transformed heart na ba? Nandun pa lang ba tayo sa level 1, heart and unyielding? O nandun pa rin ba tayo sa undivided heart? Na binibigyan na tayo ng Lord ng undivided heart at isang pusong buo? Or nandun na ba tayo sa pagkakataon ng buhay natin that God already transformed our heart? So, nasa ang level ka na kung titingnan mo? Masunurin na ba yung heart mo? Or depende sa kung ano ang sinusunod? Sabi dito, sabi pa sa isang verse ng Mark 12:30, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Diba? Paulit-ulit natin yung inano kanina. Pero ang sabi dito sa transformation ng heart, kung transform na ang heart mo, kaya mong magmahal ng totoo. Kaya mong magmahal ng buong buo. Kaya mong magmahal ng nagmumula sa iyong puso. Tingnan mo yung iyong katabi ka, mahal-mahal ka. Sabi ni Tito John, Pastora, parang mali ang iyong tanong. Tingnan mo ang iyong katabi dito dyan, mahal-mahal ka. Ay, ano pala si Tito, kayo dalawa yung magtinginan. Amen? Diba? So, kamahal-mahal ka ang iyong katabi. Minsan po. Amen. Kamahal-mahal yan. Alam mo kung bakit? Kasi patuloy at patuloy siyang binabago ng Lord. Amen? Tingnan mo ba? Pag nakita mo yan, di ka? Yung kantang binabago mo ako araw-araw, kung dati 40% lang ang pagbabago, ngayon 50, bukas 60, 70. Amen? Sino ditong nagbago ng isang araw, pag-isip niya new creation na siya? Yung, Pastora, born again na talaga ako ba? 100% Pastora, born again ako. Sige, mag-pray ka. Mamaya-maya, Pastora.
Pag-pray mo yung pagkain, magsisiyar lang ako, pastora. Di ba? Ang sarap sabihin na transform individual ka, pero pag sinabi mo, sige, bro, pray ka. Nasisiyar pala ako, pastora. Bro, magturo ka. Sige, pastora. Pero after pastora, masakit pala yung tiyan ko. Pero okay lang yun. Kasi bakit lahat tayo dumaan dyan? Amen. Ang pagbabago ng Diyos sa atin is hindi yan. May mga tao na talagang pag pinago ng Lord tinawag, 100% nag-turn siya dun sa old ways niya. Pero maraming Kristiyano na progressive ang pagbabago. At ikaw, kung ikaw ay may kapareha at kung naghahanap ka ng kapareha ng Kristiyano, kung progressive ang pagbabago ng mga kapareha mo, be grateful. Kasi bakit? Ang tindi ng ginagawa. Kasi minsan, pag nung nag-turn ka ng 180 agad, pag na-fall down yan, diretso. Pag nag-backslide yan, dumediretso agad yan. Pero pag ang isang tao, progressive ang pagbabago, kahit anong itwist mo yan ng pabali-baliktad, pag nakilala at pinago yan ng Lord, walang kahit sinong tao ang magbabalik sa kanya sa luma niyang pagkatao. Amen? Kasi bakit? Binago siya ng Lord. Matinding iyak, maraming sakit yan na naranasan sa puso niya bago siya baguhin ng Lord at hubugin according sa kung anong pagkatawag niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, pagkakataon mo na ito, huwag mo namang malitin yung pagbabago ko. Marami na itong sakit na pinagdaanan. Sabihin ko sa katabi mo, huwag kayong mahiya. Amen. So huwag mong maalitin ang pagbabagong ginawa ng Lord sa bawat isa sa atin. Kasi bakit? Maraming iyak yan. Maraming pagdapa. Maraming pagluhod. Maraming pananalangin. When God transform you, marami kang pinagdaanan. Amen? Yung every time na magte-testimony ko, biyaya po talaga ng Lord, salamat. Ako yun. Si Kuya Edgar daw yun. Amen? Yung every time na magte-testimony ka, tapos magugulat ka, sa susunod, pag nag-testify ka na, buo na yung loob mo. Mabuti ang Lord sa buhay ko, Pastora, sa gitna ka na iiyak. Amen? Kasi dati si Ate Carmen, hindi ako iiyak. Nasa kaligitna na ng testimony at tissue, please. Ibig sabihin, nasa gitna na si Ate Carmen. Amen? At nasusundan, kaya huwag kang, sabi nga nung prayer meeting na magkakahawak, grabe yung daloy. Amen? Grabe yung daloy. Sabi ni Tito kay, yung daw floor ni na kuya, nararamdaman niya. So, ganun katindi ang Lord. So, ibig sabihin, pag pinadangay ng Lord ang kanyang banal na Espiritu, no one can contain it. Walang sino man ang pwedeng pumutol, pwedeng kumadlang sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Harapin mo ulit ang iyong katabi. Dito, harapin mo yung mga bata. Sabihin mo sa mga bata, I appreciate you guys. Sabihin mo sa iyong katabi, I appreciate you. Amen? Kasi bakit? Tinuruan mo ko eh. Malayo na. Sabi nga, malayo na tayo, pero malayo pa ang tatahakin natin together. Amen? Together forever. Amen? So, may mga pagkakataon sa buhay natin na we stumble, madadapa tayo, masasaktan tayo. May pagkakataon na hihinto ka. Pero ang sabi ng Lord, tuloy lang anak. Binago ka na. Pag ikaw lumingon, halimbawa ngayon, pag nilingon mo yung dating buhay mo, paano mo siya i-describe? Di ba ang layo na? Amen. Di ba? Pag nilingon mo yung dating ikaw, Daddy Lord, ganito ako ngayon. Ganito na ako. At Lord, looking forward na dati akong ganyan. Amen? So, wag tayong, sabi nga, yung puso
pusong, hindi naman ito literal na pusong bato talaga. Kasi di ba may mga tao, ano ba yan? Para kang pusong bato. Hindi marunong magmahal. Hindi marunong magpatawad. Pero dito, biblically, pusong bato means a heart that is not really responsive sa kalooban ng Lord. At sa hapong ito lang yung ultimate natin dito. Kung bakit tayo nandito is for God to transform us according sa kung ano ang kalooban niya sa buhay mo. Amen. Sabi nga ng Lord, anak, malayo na ang journey mo. At malayo pa. At may gagawin ako sa iyo. Kanina yung sa bahay pa namin, tinanong niya daw si my dear, ano ka ba dito? Paano maging pastor? Paano mo malaman na tinawag ka ng Lord na Alam mo, hindi ako, sasagutin ko siya, hindi ako nakaimik kasi naiyak ako dun sa tanong niya. Hindi ko siya ma-explain, si Daddy ang nag-explain, pero ako naiyak ako. Sabi ko, paano mo ba ako tinawag na pastor? May mga pagkakataon na sabi ko sa kanya, gusto daw niya mag-preach na my dear. Gusto niya mag-preach. Gusto niya mag-share ng, gusto niya mag-share ng word. Kung makikita mo sa atin ngayon, no? May mga pagkakataon sa buhay natin na gusto lang natin mag-preach. Ang nakikita lang natin sa mga pastor is when we are preaching. But the battle na mayroon tayo bilang isang Kristiyano, bilang isang pastor, hindi nakikita yan ng kahit sino. At ito ang gustong i-remind sa atin ng Lord, anak. Ano man yung battle na pinagdaanan mo at pinagtagumpayan mo, kalimutan mo na. Because you have to move forward sa bagong bagay na gagawin ko. Hindi mo mararanasan ang bagong bagay na gusto ng Lord kung lagi kang nakatingin sa luma. Kung lagi mong lilingon na ng pas mo, hindi ka makaka-move forward. At sa hapong ito, yun lang yung gusto ng Lord sa atin. Mag-move forward. At hanapin mo ang totoong kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi niya, madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpaka-Kristiyano. It is easy for us to say, I am a Christian, I am a born again Christian. Kristiyano na ako ng 26 years. Pero nahanang iyong bunga. Kumusta ang bunga mo? Amen? At sa hapong ito, as we sing this song, sabi niya, yung my heart's desire. My heart. Isipin mo yung mga ginawa ng Lord sa iyo noon. At isipin mo kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo kung magtitiwala ka ng buong buo sa Kanya. Kung paano natin naranasan kanina ang pagkilos ng Lord, hayaan mo sa hapong ito, let the Lord talk to you. Ang sabi ko sa iyo kanina, paulit-ulit ko kayong i-remind. Ang pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo should come from within. Should come from your heart. Yung totoo. Yung totoong transformation. Sabi ko nga sa inyo kanina, don't waste any time na nandito ka para ipakita ng Diyos kung gaano ka kabuti, kung paano siya kabuti sa buhay mo. And as we worship Him today, hayaan mo na ibigay mo. Punuin natin ang lugar na ito ng totoong pagpupuri na nagmumula sa ating mga puso. Amen. So are we ready? Are we ready to worship the Lord? Hallelujah. Come on. Hallelujah, Jesus.
just close your eyes and hayaan mo na as you worship the Lord, gawin mo itong isang panalangin sa puso mo. Come on. And let the word of the Lord talk to us today as we sing this song. Come on. Hallelujah. It's about my heart, Jesus. Hawakan mo yung puso mo, kapatid, at sabihin, Lord, I will be faithful this time. Hallelujah. Minsan pa my heart. Come on, let's worship the Lord. Open your mouth and give Him the highest worship that you could. Come on. My heart, Jesus, my heart. Will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you lead me. So my heart, hallelujah. My heart will be faithful, Lord. My heart. Sige, sabihin mo sa Diyos yan. Come on. Despite of my past na hindi maganda, God, maglilingkod ako sa'yo. Despite, Lord, sa aking mga pagtapa, maglilingkod ako sa'yo. Despite, Lord, ng kakulangan ko, maglilingkod ako sa'yo. Lord,
tumitigas ang aming mga puso na hanapin ang iyong kalooban, God. Ngayong araw na ito, Lord, lahat ng matigas na puso na mayroon sa amin, kasulok-sulukan ng aming mga puso, God. Ito'y aming binawasak sa pangalan ni Jesus, God. Lord, renew our hearts unto you, Panginoon. Renew our spirit unto you, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, wala kaming ibang nais kundi ang ibigay ang lahat ng pagpupuri that you deserve, Father God. Because apart from you, we are nothing. Lord, thank you. Thank you, Lord, for being so faithful with us, oh Lord. Thank you, God, sa bawat pangako mo, Panginoon, na tinupad mo. Salamat sa mga answered prayer namin, God. Salamat, Panginoon. Come on. Siyaas natin ang Panginoon, kamayas, magpasalamat natin sa Diyos. Dahil kapag siya sa buhay mo, kapatid. Kapag ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Lord, with all our heart, oh Jesus. Hallelujah. Lord, minsan pa maraming salamat, Panginoon, sa pagbisita mo sa amin sa hapong ito. Lord, we declare, Father God, na ang bawat isa sa lugar na ito, God, our heart are transformed, Panginoon, according sa kalooban mo sa aming mga buhay, Father God. Lord, lalakad ang bawat isa sa amin na tagumpay sa isang linggong ito at sa mga susunod na araw, mga susunod na linggo, mga susunod na buwan at taon, Panginoon. Pinagtagumpay mo na kami, Father God. Lord, maraming salamat, Father God. At sa panibagong puso na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Makalakad kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat, Father God. Sa iyo po namin ibinabalik ang